Maraming salamat po sa pangunguna ninyo sa panalangin, Elder Jess. At ang lahat po ba'y pinagpala sa pakikipag-isa sa panalangin? Amen. At gawin po natin sa ating buhay na tayo ay laging umaayon sa isang panalangin na sama-sama sapagkat ito ay napaka-importante at alam naman po natin na ito ay mayroong pwersa o kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Kaya wag po tayong tamarin doon sa pagsang-ayon. Kung minsan kasi, wag lang po tayong nakikinig sa panalangin, kundi ang pagsang-ayon natin, ang pag-amen natin ay isang bagay na ating pinamamalas na tayo sumasang-ayon doon sa ninanais ng Diyos. Amen po ba? At magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay nasa buwan na ngayon ng Agosto. Yes, of course, nakaraang linggo ay ating pa rin inaral ang tema kung saan the I am, the declaration of Jesus, our theme for this month at hanggang sa Setyembre kung hindi pa po darating ang ating Panginoon. At i-recap ko lang po kung papaano na the best explanation of the odds turn in the praise come from the Old Testament, yung pong when Moses met the Lord on the Mount of Sinai, na kung saan he was eager to discover God's name. Ito po, gusto niya pong malaman kung ano ang kanyang pangalan. In Exodus chapter 3, yung 16 to 13 or 6 to 13 to 14. At inyo pong babasahin yun kung paano na sinabi ng Panginoon, I am, na doon niya ini-insist na siya ay siya nga at ako ay ako nga. And then God tells him that His name is Yahweh. Yung pong 4 Hebrew words na ating nakikita, yung Y-H-W-H, yun po as a Greek word, 4 letters that express existence. So ibig sabihin, siya yung pasimula, siya rin ang katapusan. So the Alpha and Omega. When the Old Testament was translated into a Greek, this name for God was translated Ego Eimi. Ego Eimi. Ibig sabihin, I am. Ibig sabihin yun, emphatic, I am. The Greek Old Testament continued to use this title from the book of Isaiah. Basahin nyo rin sa Isaiah upang sa ganoon, nahiintindihan natin bakit sinabi ng Panginoon na ako'y ako nga. Kasi po ito ay napaka-importante. To use this title of Isaiah in the book of Isaiah 43, 51, and 52. Yun po, makikita nyo doon. And any Jewish reader who knows the Old Testament would understand that Jesus mean when He employed the divine I am. Yung pong mga Udyo, naunawaan nila at naintindihan nila kung papaano na inangkin ng ating Panginoong Yesus, even sa kabanaunang ito na I am, at alam nila sapagkat ito'y nababasa nila. Kaya nga, dito, Jesus not only represents God. He presents God to the world. The I am reinforced Jesus' divine status to the showing that He can work, He can speak, and He act in the Father's instead. Yung pong kung anong kalikasan ng Ama, yun ang kanyang nagagawa. Kaya nga, He is no mere man. Sabi nga dito, He is no mere man. In fact, He is not a human. Nagkaroon nga lang siya ng 100% human and 100% God sapagkat sa kasalanan natin, kailangan mayroong magbayad. Tayong nagkasala, mayroon tayong laman at dugo, kaya naman dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, siya ay nagkatawang tao mismo sa katauhan ng ating Panginoong Yesus. Ganyan niya ho kamahal ang bawat isa. Amen. Naniniwala po ba kayo na mahal kayo ng Diyos? Amen. Kasi nga, yun ang kanyang ginawa para sa bawat isa at sa ikaliligtas ng mga sumusunod sa Kanya. Kaya nga po, dito pa rin po makikita, He is the Word of God dwelling in human flesh. His voice in the voice of the Father. His life is the life of God made visible in human form. And the I am is one of many ways that Jesus expresses who He is. Dito po niya in-express. Marami siyang sinabing, I am.
At ang I am na ating tinutukoy o tinatalakay ngayon ay pinagsalin-salin po ng ating pastor, ng punong pastor na si Pastor Manny. Pinili niya ito kung ilan ang gagamitin nating I am hanggang sa September. Kaya ito po ay series, napakaganda po. Dito mababatid natin kung sino talaga ang ating Diyos. Last week study, sabi nga, I am the bread of life. Kung siya ang bread of life natin, siya ang essential sa ating buhay. Hindi tayo magkukulang sapagkat siya ang tinapay ng buhay. Amen. And siya rin ang ating kasapatan. Wala nang kakulangan at kasiyaan sapagkat siya ang pumupuno ng kakulangan ng bawat isa sa atin. At siya rin ang kailangang ibahagi na kung saan, kung siya ang tinapay ng buhay, kailangan magkaroon din ng kaalaman ang iba o sila'y makatanggap sila ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya, kaya ito ay ating ibabahagi sa mga kakilala natin, sa mga pamilya, o kaya naman sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, ngayon po, tayo po ngayon ay mag-aaral uli sa pamamagitan ng isang I am na naman na kung saan ang kanyang sinabi, I am the light of this world. Liwanag na kung saan siya ang nagiging liwanag natin o nagiging ilaw. In John chapter 8 verse 12, when Jesus spoke again the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in the darkness, but will have the light of life. Sige po, tayo muna'y manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Ayahan mo po sa aming kalagitnaan na ikaw ang mapuri at maparangalan. Tunay nga, O Diyos, ang kaliwanagan na ipagkakalaw mo sa bawat isa sa amin. Kami po ay bigyan mo ng bukas na puso, unawa, upang sa ganoon, O Diyos, kami rin naman, ang buhay namin ay magliwanag hanggang sa pagparito mo na ikaw ay aming masumpungan ng harapan. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa kadakilahan mo sapagkat tunay nga, isa na naman, Lord, nakatunayan na kami ay malakas, iningatan mo kami sa buong magdamag, binigyan mo kami ng buhay na hiram namin, at sa ganoon, Panginoon, ikaw ay aming mapuri, masamba sa Espiritu at katotohanan. Ayahan mo rin, O Diyos, sa aming kalagitnaan, na magatid ka ng kagalingan sa iyong mga salita, at hindi lamang po yun, kapayapaan at kagalakan ay sumaamin sa bawat isa't isa. Panginoon, maraming salamat din po, Panginoon, sa mga naka-online. Huwag mo rin po sila, Panginoon, na lampasan, bagkus sila rin ay biyayahan mo, Panginoon, ng iyong mga biyaya na nagmumula sa langit. Sa ganoon ang kanilang espiritual na buhay ay magkaroon din ng kalakasan at pagbabago. At sa ganoon, sila din, O Diyos, ay makarap sa iyo na tuwiran pagdating ng panahon. Kaya nga po, Panginoon, sa umagang ito, ikaw ang mga siwa, banal na Espiritu, sa aming usapin o sa aming aralin sa umagang ito. Tunay nga, ikaw ang aming pinupuri, pinararangalan sa aming mga buhay. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. So dito po, sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. I am the light of this world, sabi nga ng ating aaralin gayon. And sinabi nga ng ating Panginoon, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of this world. Whoever follows me will never walk in the darkness, but will have the light of life. Yung magkakaroon ng liwanag ang kanyang buhay. Alam niyo po, ang isang tao na hindi pinaghaharian ng Diyos, ano yan? Puro kadiliman ang nasa kanya. Maging sa kanyang physical na anyo ay nababanahag mo ang isang tao na hindi pinangungunaan ng banal na Espiritu. Kagaya sa umagang ito, makita ninyo ang inyong mga katabi, sila ay gloomy. Yung gloom sila talagang magaganda at mapupogi ang nasa katabi ninyo sapagkat nasa sa kanila ang pangunguna ng banal na Espiritu. Subalit alam na alam mo kung sino ang taong walang magtitiwala sa Diyos. Dala-dala niyang kabigatan. Kaya sa atin po bilang mga mananampalataya, madalas tayong mapansin ng mga ibang tao na kung saan sa kabila ng ating pinagdaraanan sa buhay, kung minsan
na alam nila kung anong istorya mo sa buhay mo o hinaarap sa kasalukuyan, nakikita pa rin ang katatagan at nakikita pa rin ang kislap o liwanag ng buhay o ang iyong mukha ay dala-dala mo na mayroong kagalakan. Kaya kakaiba ang nakikita nila. Isang pag-engganyo sa tao ang mga ganitong pagkakataon kumisan, sila ho ay nagtatanong sa kanilang sarili. Subalit, sabi nga, kapag ang tao ay hindi pinaghaharian ng banal na Espiritu, ito ay mayroong dilim sa kanyang mukha at nababanahag mo yung bigat, pagod, at hindi lamang po yun, yung kanyang physical na anyo, parang mayroong lungkot na hindi mo maintindihan sapagkat ito ay kontrolado ng kaaway na si Satanas. Umaagree po ba kayo doon? Amen. Kaya nga, Jesus said, if we follow Him, we will never walk in darkness, but will have a light of life. Jesus is telling us that if we obey Him, no weapons or deceptions of the devil will triumph over us, but we will always experience in peace. Yung pong, yung peace na nadarama natin at saka yung bagay na kung saan hindi lamang yung kapayapaan, mayroon kang kagalakan sa puso. The righteousness through the Holy Spirit. Then, what other means is there to Jesus being the light of the world? Another meaning is that He is the overcomer of darkness. Overcomer of darkness na kung saan na ito po ay kaya mong lampasan anuman ang iyong inaarap, kapatid. What is the meaning of darkness in the Bible? Darkness, sin, evil, rebellion, deception, fear, despair, unbelief, moral depravity, wickedness, Satan's domain, spiritual ignorance or blindness, separation from God, and judgment and punishment. Ito pong nabanggit na ito ang kaulugan ng darkness, yung kadiliman sa buhay ng tao. Mga kasalanan, and hindi lang kasalanan, kundi maraming binanggit ito. Deception, fear, yung takot, despair. Alam niyo po, marami ang mga tao noon, kapag hindi pa kilala ang Diyos ay sa dilim lang ay natatakot na eh. Kung nabuhay kayo ng may kaisipan noong 1991, alam niyo kung gaano bumalot ang takot sa tao nung pumutok ang bulkang Pinatubo. Marami dito na hindi na nila naranasan yon. Pero yung pusikit na dilim na parang ang kabuuan ng nakikita mo sa loob ng alas 11:30 start na pumutok and then hanggang sa alas 2 ng tanghali, biglang dumilim ng parang hating gabing walang bituin at walang anumang liwanag na maaainan. Kaya ito ay nakakatakot. So, meaning, parang walang buhay. Kaya sinabi ng Panginoon dito, I am the light of the world and I am the light of your life. Ito'y nagbibigay buhay. Anumang liwanag na nakikita ho natin, ito'y nagdadala ng pag-asa. Subukan mong pumunta sa isang yungib na walang kahit anong siwang na pumapasok na liwanag. Pero kahit nakatiting lang ng baga ng sigarilyo na makita mo na may liwanag, parang may pag-asa. Amen. Kaya ang ating Diyos, ikinumpara niya ang kanyang sarili na siya, I am the light of the world and I am the light of your life. Ako ang liwanag ng inyong buhay. Yeah, Jesus said He is the light of the world. He was declaring that He is the overcomer of sin, evil, rebellion, deception, fear, despair, unbelief, moral depravity, wickedness, Satan's domains, spiritual ignorance or blindness, separations from God, judgment and punishment in this world. Kung ating pong titingnan na ikumpara natin ang ating sarili sa isang taong bulag, na sa katayuan niya, tayo ay napakapalad sapagkat nasisilayan natin ang liwanag. Subalit kung minsan, kung iambing mo ang isang pananampalataya o karakter na pag-uugali ng isang bulag sa hindi bulag,
sino kaya ang tunay na bulag? Yan, parang yung kanta ni Freddy Aguilar, na kung saan, sino ba ang tunay na bulag? Hindi niya nakikita o hindi niya na-appreciate ang liwanag na kung saan ay binigay ng Diyos sa kanya, bagkus kung ano pa ang tumatakip doon sa kanyang paningin. Subalit, ang isang taong bulag na mayroong pananampalataya, kahit wala siyang naaaninag na liwanag, sa kanyang isip at puso at sa kanyang espiritual, liwanag at napakaganda ng kanyang kapaligiran. Kaya kumisan kapag ito ay gumaling at nakasilaw pa ng tunay na liwanag, nagdodouble po yung kanyang kasiyaan sa kanyang buhay. Kaya kapatid, tayo po ay pinangungunahan ng liwanag ng Diyos. So sabi nga, He is the overcomer of darkness. Ano man ang inyong inaharap sa kasalukuyan, hindi ko po alam. Ano man ang inyong sitwasyon. Subalit sa umagang ito, ang lahat ng kadiliman o kawalan ng pag-asang yan, ang lahat ng yan ay i-deliver lang kung ikaw ay sasang-ayon sa salita ng Diyos at mananampalataya sa umagang ito. Kaya nga po, napaka-importante na tayo ay mayroong pagtitiwala sa ating Panginoon. In John chapter 16, verse 33, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Sinabi po ng Panginoong Yesus ito dahil sa lahat na nangyayari na kung saan sa kanyang mga tagasunod, alam niya na daranas sila ng mga pigati at mga problema. Hindi po noong sumunod tayo sa ating Panginoon at nananampalataya na inaakala natin na tayo ay exempted na sa mga pighati, kapagsubukan o problema na hinaarap natin sa buhay. Alam nyo, ang pinagkaiba noon, nung tayo ay wala pa kay Kristo, kapag tayo ay mayroong dinaranas na problema o pagsubukan, yung pighati na sinasabi, bumibigay tayo. Ngayon, dahil nga tayo may pagkakilala sa ating Panginoon, doon na siya ang nangunguna o siya ay mayroong liwanag na ibinibigay sa atin, tayo ngayon ay hindi na bumibigay at napapagtagumpayan natin do at na-overcome natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen. So, sinabi po ng Panginoon ito, alam niya na ikaw ay daranas ng kahirapan. Alam niya na mayroong kapagsubukan na ikaw ay kakaarapin. Subalit pinauna na ng Diyos o ang ating Panginoong Yesus, pinauna na niya ito. Sabi niya, sabi nga rito, but take heart because I have overcome the world. Ang sinabi ng Panginoong ito, yung tinapos na niya sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng yan, at ang tanging gawin mo lang kapatid, tumindig ka, manindigan ka, at ikaw ay manampalataya, at mangawakan ka sa ating Panginoon na siya ang ating liwanag. Ito po, kapag ginawa mo yan, siguradong tagumpay ang iyong mararanasan sa iyong buhay. And John chapter 12 verse 46, I have come into the world as a light so that no one who believes in me should stay in darkness. Ibig sabihin, na kung saan na dumating ang ating Panginoon, ang lahat ng yan ay napagtagumpay niya upang sa ganon, na ikaw na sumusunod sa ating Panginoon, na alam mo na hindi ka na mamumuhay doon sa kadiliman. Bagkus, alam mo, ang sinamaan mo ay kaliwanagan, kaya ngayon, ang lahat ng iyong gagawin ay puro kaliwanagan at maaayos na bagay na ipapakita sa mundong ito. Meron na po bang taong sinasabi niya na siya ay nasa liwanag pagkatapos ay gumagawa ng mga bagay na kung saan hindi naman ito angkop sa ninanais ng Diyos? Kapag mayroong kayong nakitang taong ganon, ibig sabihin, siya ay isang taong sinungaling. Kasinungalingan na kung saan na sinabi niya, nasa liwanag siya, subalit ang lahat ng kanyang ginagawa o ang kanyang buhay na kanyang pinamumuhay sa araw-araw ay puro kadiliman. Ibig sabihin nun, siya ay sinungaling at hindi totoo na siya ay nasa liwanag. Kasi nga, ang sabi ng ating binasa, I have come into the world as a light so that no one who believes in me
should I stay in darkness? Hindi ka na mananatili sa kadiliman. Kaya ang taong na born again po, isang tao na puno ng pag-asa. Puno ng kagalakan sa puso. Sapagkat alam man niya, anuman ang kahirapan na kanyang daladala ngayon, mayroon pa rin pag-asa. Sapagkat na-overcome na ng ating Panginoon ang lahat ng ito. Amen. Kaya tayo po ay magsaya bilang isang Kristiyano. Huwag na nating ayahan na igupo tayo ng kasinungalingan ng kaaway na si Satanas sa lahat ng kilos at gawa niya sa ating buhay na tayo'y tumatanggap. Kinakailangan na ipakita natin na tayo ay sumunod na kay Kristo o nakipag-isa na kay Kristo. Sa ganoon, mayroon tayong kalakasan at ipapakita na tayo'y nabubuhay sa liwanag. Amen. Kaya wala na yung kadiliman. Sa lahat ng mga dinagdarahanan ng kadiliman, yung anxiety, depression, lahat po kumisan ay madali silang kapitan ng kainaan kapag ang tao ay mayroong ganong sitwasyon at hindi pa niya na-overcome yung kadiliman sa kanyang buhay na kung saan ang darkness ay nasa kanya. Bakit? Kasi mayroon akong kakilala. Sabi nga niya, siya'y Kristiyano, pero kapag mayroong maramdaman sa kanyang katawan, sabi niya, may dinaramdam ako. Taliwas doon sa kanyang sinasabi na siya ay nabubuhay sa kaliwanagan, subalit ang puro kadiliman naman ang kanyang ina-accept sa kanyang sarili. Kapag gano'n ang tao, sigurado po hindi uunlad ang kanyang buhay pagka-Kristiyano. Hindi siya mawawala at hindi makakatakas doon at hindi siya lalaya sapagkat lagi niyang itong binibigyan ng paintulot ang isang bagay na nanggagaling sa kadiliman. Kaya kapatid, sa umagang ito, ayahan mo sa buhay mo ang kaliwanagan ni Kristo ang siyang manatili na kung papaano na overcome na ng ating Diyos at ng ating Panginoong Yesus ang lahat ng yan, kailangan na ito ay ating ipakita sa ating buhay. Amen. The power of the darkness is broken when we put our faith in the Lord Jesus. Amen. Lahat po ng kapangyarihan yan ay wala na. Lahat ng kapangyarihan ay sinira na sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus nung siya ay nabayubay sa krus at pagkatapos ng 3 araw, muli siyang nabuhay. Kaya ang katagumpayan ay nasa sa atin na bilang isang Kristiyano o bilang isang tinawag ng Diyos na tayo'y kanyang tagasunod. Amen. And in the book of Psalms chapter 18 verse 28, "You're the Lord, keep my lamp burning. My God turns my darkness into light." Dito po, ano po ang sinabi ni David dito na kung papaano, where the Lord is, there is freedom. Amen. Mayroong kalayaan kung andyan ang Panginoon sa iyo, kung nasa sa iyo si Kristo, mayroon ka ng kalayaan, kapatid. Huwag ka nang mapag-aalipin pa sa anumang bisyo. Ang nakakalungkot kung minsan ay ito po, kung sakaling mabalitaan nyo man, yung kapatid kong bunso, ako'y nalulungkot bilang pastor. Ako'y walang tinatago sa buhay ko. Minsan, inaangkin niya na siya ay isang born-again Christian at siya ay, sabi niya, kilala niya ang Diyos. Pero nalulung siya sa casino. At kaya siya nakakagawa ng mga bagay na ayaw niyang gawin pero ito ay kanyang ginagawa. Nagnanakaw siya, nag-hold up siya. Pagkatapos, kami-kami yung pamilya niya ay ninanakawan rin at niloloko pa, pinanguutangan niya. Alam niyo po, dahil sa pinapanalangin ko lagi ang kapatid kong ito, almost 5 times na siyang nakulong. Imagine, 5 times. Pero lately, sabi ko nga, na-involve na naman siya sa sa Station 1 nung minsan, nauli siya. Sabi nang-hold up daw siya. Sabi ko sa Station 1, ano po bang kaso niya? Ganito po yun, pastor. Magaan lang, kaya lang, pag hindi na siya palalabasin. Sabi ko, pwede kayang dagdagan ng kanyang kaso para hindi na makalabas. Totoo, nakakatuwa. Pero bakit ganito ang aking kaisipan?
Ang kaisipan ko, habang pinapanalangin ko siya, gusto ko siya na siya ay mapunta doon sa bilibid. Upang sa ganoon, habang pinapanalangin ko yan, siya ay palalayain ng Panginoon sa kanyang biyaya, sapagkat hindi ko siya bibitawan at hindi na siya makakagawa ng mga bagay pa na inaalipin ni Satanas. Totoo po ito. Ngayon, nasa 170, buso namin yan. Mahal ko yan. Pero bakit ko sinasabi ito? Kasi nga, hindi naman mga laman at dugo ang ating kaaway eh. Ang kaaway natin ay espiritu, na kung saan sino ang umaalipin. Kaya dito, ang sabi ng ating Panginoon, He is the overcome of darkness. Kung ipapamuhay mo ito bilang isang Kristiyano, wala ng kadiliman o wala ng kasalanan o ano pa mang bagay na pwedeng dumikit sa iyo o dumapo upang ikaw ay manipula. Kung ikaw ay mamumuhay sa kaliwanagan na kung saan na ikaw ay pinalaya ng ating Panginoon sa kaliwanagan. Amen. Kaya ako po nalulungkot pero mayroong kasamang minsan na sabi ko, bakit kaya hindi mangyari yun? Sabi ko naman, Lord, kau nang bahala kung ano po ang... lately, nababalitaan ko, sabi niya, piyansaan mo na ako, makanyan mo pala, anak yung asawa na. Magkano mo, 15,000 mo, po ang kay. Sabi ko, kung lalabas na naman yun, walang garantiya na siya ay hindi gagawa ng kalokohan uli. Alam niyo po, sa mundo, ito ang mundo. Kaya ang sabi ng Panginoon na overcome na niya ang mundo. Kaya kapatid, kung ikaw man ay mayroong kaalintulad doon sa kapatid ko na alipin ka ng droga, sugal, o ano pa man, ipamuhay mo ang kaliwanagan ni Kristo. Tiyak mawawala yan at hindi na mangyayari sa iyo. Iba ho ang nangyayari ngayon kapag ikaw ay maina sa Espiritu. Paanong nangyayari yon? Kulang tayo sa pagbabasa ng salita. Kulang tayo sa pagme-meditate ng salita ng Diyos. Kulang tayo sa pakikipag-communion sa panalangin sa Diyos. Nagkukulang ang ating panahon na kung saan tayong lahat ay sinasabi nating busy. Itong panahong ito, busy o ang panahong ito. Sa mga online selling lang, napaka-busy eh. Andyan yung TikTok. Wala na yung COVID, pero usong-uso pa rin yung order ng tao. Shopee. Ganun. Pag narinig nila yun, pipindot na naman. Ito ang tunay na nangyayari. Bakit? Dininlang tayo ng demonyo sa ganitong pamamaraan at tayo tinakpan at binulag tayo upang hindi natin makita ang kaliwanagan. Paano natin makikita ang kaliwanagan? Makikita natin ang kaliwanagan dito sa kanyang salita, dito sa kanyang sinasabi, sapagkat ang kanyang salita at ang banal na salitang ito, ang bibig ng Diyos na kung saan kapag kinakausap mo, siya'y sumasagot sa lahat ng panahon at oras. Huwag po tayong mag-atubili na tayo ay bumasa ng salita ng Diyos. Ito ang makapagbibigay ng kalayaan sa atin. Kasi nakikipag-commune tayo. Nananalangin tayo. Tinatanong natin siya. At ang banal na Espiritu, tiyak pangungunaan ka, kapatid, kapag ganoon ang ginawa mo. Sapagkat inonor mo siya sa buhay mo, tiyak ikaw ay kanyang isasalba at ikaw ay i-deliver niya doon sa iyong pagkaalipin anumang bisyo na meron ka sa kasalukuyan. Amen. In Psalms chapter 18, verse 28, Your Lord keep my lamp burning, my God turns my darkness into light. Ito ang sinabi. The Lord is the Spirit. That's why, na kapag yan ay ginawa mo, kapatid, siyak, mayroon kang pagtatagumpay sa iyong buhay. Psalms 27, verse 1-3, sabi nga ho, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall be afraid? Dito si David kung papaano na siya ay kinukubkob ng kaaway, siya ay tinutugis. Subalit sabi nga, The Lord is my light and my salvation. Siya ang aking kaligtasan. Whom shall I fear? Bakit ako natatakot? Pinanindigan ni David kung papaano at kung ano ang alam niya sa Diyos na kanyang sinasamba. And then, the Lord is the stronghold of my life. Sabi niya, of my life, of whom shall be afraid? Bakit ako natatakot? Kapatid, kung minsan, bibigyan ka lang o pipitikin ka ng demonyo, kaya ako sinasabi, pipitikin ka niya, kung minsan, magpadala muna siya ng
minor na testing sa iyo, yung sakit lang ng ulo muna. Ayan, sasabihin, ay, sakit na naman ang ulo ko, nangangailangan ako ng biogesic. Instead, na mahalala mo ang iyong Diyos, instead na maalala mo kung sino ang dakilang manggagamot, nauuna pa si biogesic o kaya naman kung anong gamot pa na iyong iniisip. Pitik pa lang yun. Kung minsan pa nga, palulubahin niya yun hindi kanya palalakarin Ako madalas niyang ginagawa, pero yung pitik na ginagawa niya, siguro alam na niya na kaya kong ibalik sa kanya. Kung minsan kahit na grabe pa ang kanyang ginagawa, hindi pa rin ako sumusuko at lagi ko pa rin siyang sinasaway sa pamamagitan ng makapangyarihang pangalan ng ating Diyos sapagkat siya ang kaliwanagan. Matuto tayo na tayo ay manindigan kagaya ni David. Na huwag tayong matakot anuman ang sitwasyon natin sa buhay. Lugmok ka man ng problema, anuman ang hinaharap mo, bankrupt ka man sa negosyo mo, kapatid. Baka may itinuturo ang Diyos sa iyo. Lumapit ka lang sa Kanya, sapagkat ang kaliwanagan ay Kanyang isisiwalat sa iyo. The Lord is my light and my salvation. Isasalba ka niya, sapagkat siya ang kaligtasan na nagbibigay sa iyo ng pag-asa. At hindi ka bibitawan ng Diyos kung papaano ang Kanyang sinabi, I will never leave you nor forsake you. Ito ay pangako ng Panginoon. Pang-awakan natin ng mga yan. Kapag hindi natin ini-exercise ang mga salitang yan o mga salita na ating nababasa, walang kwenta ang ating pagbabasa. Kinakailangang ipamuhay natin ito. Kaya si David, sabi nga, ito ay kanyang tinindigan. At siya ay hindi natakot at hindi nawalan ng pag-asa. Amen. And sabi nga, though I am a army of besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even I will be confident. Sabi nga rito, kayo po ba'y nagiging kumpiyansa kapag kayo'y nanalangin sa Diyos? Kung kumpiyansa ka, kapatid, ibig sabihin yun, yung tindig mo, pantayin mo yung pagkatayo mo sa iyong paa, sa panalangin, sa tindig mo, hindi ka kayang ibuwal ng kaaway. Amen. Kubin ka man ng problema, anuman ang kanilang gustong gawin, hindi pa rin sila uubra. Sapagkat pangako ng Diyos na ikaw ay kanyang kukupkupin, na ikaw ay kanyang iingatan. Sa lahat ng panahon na mayroon kang trouble, andyan ang Panginoon, hindi siya nauuli. Amen. Kinakailangan sumagi sa ating isip yon. Kapag sumasagi sa ating mga isipan ng ganoon, tayo ay hindi magkakaroon ng kadiliman sa ating buhay o kawalan ng pag-asa. It takes effort to live in the victorious light. We must constantly walk in His light, empowered by His grace. Sa biyaya ng Diyos, it takes effort to live. Ibig sabihin, mag-effort ka. Hindi automatic na kapag ikaw ay born again, na kung saan na ang lahat ng inihingi mo ay iyong makakamit kung wala kang ginagawa o partisipasyon doon sa nais ng Diyos na mangyari sa iyo. Hindi naman po siguro tayo sa istorya ni Juan Tamad na umiingi ka ng bayabas para ipagbulang lang, nakanganga ka maghapon. Inihintay mo siyang maulog, kaya pala siya naulog, kinain na ng uod. Hindi ho ganon. Kailangan meron tayong partisipasyon sa ating buhay. Amen. Kinakailangan na ito ay ma-demonstrate natin ang ating pananampalataya. Tumindig ka. Kailangan yung pagkatayo mo sa pananampalataya, pantay ang iyong paa, hindi yung unstable. Kailangan talaga matatag. Amen. Kapag matatag yan, kapatid, sigurado ako, malalampasan mo kahit anong pagsubok at kahit anong problema, kakayanin mo sapagkat walang problema na pinahintulutan ng Diyos na walang solusyon. Iyan ay may solusyon na sa ating Panginoong Hesus. Tiyak may solusyon na yan. 1 John 1:5-7. This is the message we have heard from Him and declare to you. Sabi nga dito, and declare to you. God is light, in Him there is no darkness at all. Dito po, makikita po natin, God is light, in Him there is no darkness at all. Wala na hong kadiliman, wala na hong hopeless. Amen. Kinakailangan po dito makita mo na kung saan na God is light. In Him,
Sabi nga, there is no darkness at all. Hindi ko sinabing, there is no darkness some. Mayroon pang itinira. Or 50-50. Kundi sinabi niya, there is no darkness at all. Ibig sabihin niyan, take all na yan sa ating Panginoon. Inalis na yan. Kaya lang, ikaw na lang ang nagbibigay ng kapahintulutan. Amen. Huwag po nating pahintulutan ang mga bagay na yan sapagkat lahat ng yan ay nagawa at ipinagkaloob na ng Diyos sa bawat isa sa atin. If we claim to have a fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out of the truth. Ito ang sinasabi ko. Kung sinasabi mo na ikaw ay isang Kristiyano, sinasabi mo na ikaw ay isang mananampalataya, pagkatapos ay ang nangyayari sa iyo ay mayroon pang mga bagay na kung saan na kinakitaan ka, nakainaan, ibig sabihin ikaw ay nagsisinungaling. Sinabi po ng salita yan, if we claim to have a fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. Hindi ka nabubuhay sa katotohanan, kundi nabubuhay ka sa kasinungalingan. Kaya nga, bawat salita na ibinibigay ho ng Diyos, ito ay mayroong garantiya sa bawat anak niya. Paano po natin masasabing may garantiya? Garantiya na kung saan it is guaranteed because it was all finished it tetelestai in the cross of the Calvary. Tinapos na ng Panginoon yan. Yun ang garantiya. Ngayon, mangawakan ka lang sa garantiyang yan upang sa ganoon ito ay matama mo, kapatid. Kaya nga, bawat isa sa atin, sabi nga, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sins. Amen. Kung tayo ay lalakad sa kaliwanagan, as is in the light, we have fellowship with one another. Kaya, wag ko kayong mag-anap ng makaka-fellowship ninyo na madilim. Kasi, sa ating CU, kailangan, kaya tayo nagsisiyo, nagpapalakasan tayo dyan. Ibig sabihin, bago ka mag-anap ng ka-fellowship mo sa mga tao na kung saan na hindi mo kaugali o bagay na kung saan na baka isang tao ng mabisyo, baka maawaan ka sa kanyang bisyo. Tiyakin mo muna na kaya mo, kapatid. Paano mo kakayanin yun? Ngayon naman, kung meron ka naman na isang, meron ka naman na iniisip na passion mo sa iyong sarili, na isya ay madala mo sa Panginoon, aba, kailangan araw-araw nananalangin ka at kailangan araw-araw iniingi mo ang gabay ng banal na Espiritu upang hindi ka maikayat ng taong pupuntaan mo. Amen. Kasi marami ang mga Kristiyano na kumisan saan ka pumunta? Yung kumpare ko kasi gusto kong makilala rin ng Panginoon eh. Pero kumisan, yung kumpare pala niya na dating kasama niya ay kainuman niya, ngayon siya ay bumalik sa mga kaibigan niya. Nakakalungkot. Aalis siya sa iyo. Umalis siya sa aming CEO. Kaya yung kapatid natin na kanyang asawa, ano pong gagawin ko, Pastor? Sabi. Kapatid, sabi ko, kung ganyan ang ugali ng iyong asawa, na pinapaintulutan niya yung lahat ng negatibo sa buhay na sasabihin niya na ganito, ibig sabihin niyan, espiritu yan. Hindi siya ang kaaway mo. Ipag-fasting mo. Ay, tama po, Pastor, sabi niya. Salamat po. At confirmation na kung saan prayer and fasting talaga ang gagawin ko. Umalis siya. Nakakalungkot kung minsan. Kaya kapatid, kailangan po na tayo ay magkaroon ng isang buhay na nilalakad natin ang kaliwanagan sa ating buhay sapagkat kapag hindi natin daladala yan, na hindi makabahagi sa ibang tao, baka tayo naman ang dapuhan ng kahinaan at tayo ay bibigay. Kaya anong dapat natin gawin? Kailangan po makipag-fellowship tayo sa Panginoon lagi through prayer and fasting. Sa ganoon tayo magiging matatag. Amen. It is impossible for us to claim to live in Jesus, but still live as a wicked, worldly life. And there is no true God fellowship between those who are faithfully living in the light and those who are not. Sabi nga dito, na kung saan, and there is no true godly fellowship between those who are faithfully living in the light and those who are not. Hindi ko makatotohanan na kung saan
na makadiyos ang inyong pagsama-sama kung ganon ang inyong nagiging bunga. Kaya siyasatin natin ang ating sarili. Amen. I-assess po natin lagi. Kasi kung minsan akala natin ay kaya natin, subalit isa lang ang may kaya dyan, ang ating Diyos at ang abag at ang kanyang biyaya. Hingin po natin lagi yan sa pananalangin. Amen. And dito pa ho sa Ephesians chapter 5 verse 8 to 10. For once you were full of darkness, but now you have a light from the Lord, so live as a people of light. Dito po, you need to act upon the light that's given us. Na kung sana, yung binigay na kaliwanagan ng ating Panginoon. Ito po ang ating ipamuhay. Kasi dito sabi, so live as a people of light. Kung ikaw ay talagang isang binago ng Diyos, kinakailangan kakitaan ka ng kaliwanagan sa iyong buhay. For this light within you produce only what is good and right and true. Ang liwanag na yan ay nagbubunga lamang ng katwiran at katotohanan o kalayaan na kung saan sa anumang bagay na umaalipin sa iyo ay palalayain ka ng katotohanan, kapatid. Kasi pinalaya ka na ni Kristo, subalit kung minsan, ikaw mismo ang nagbibigay ng kapahintulutan upang mapaalipin uli ang iyong sarili. Nagbubukas ka ng oportunidad sa kaaway natin. Mapuwersa po at makapangyarihan din ang ating kaaway. Subalit, sa kapangyarihan ng Diyos, hindi uubra yan. Sapagkat sinabi nga, 1 John 4:4, higit na mas makapangyarihan ang nasa sa iyo, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu kaysa Espiritu ng mundong ito. Kaya lang, pinapaintulutan natin. Amen. Huwag natin paintulutan. Sabi nga, your dear children, you are from God and have overcome them. Kung ikaw ay sa Diyos, ikaw ay nasa Diyos na because one who is in you is greater than the one who is in the world. Bakit kung minsan ikaw ay nanlulupaypay? Bakit kung minsan ikaw ay talunan? Kasi ang iyong ilaw ay pundido. Amen. Kaya kanina, anong nangyari? Di ba, nung nag-brown out kanina, ano ang nasa isip ninyo? Makanano kaya kanini? Hopeless. Kawalan ng pag-asa kagad ang pumasok sa isipan. Makanano kaya kanini? Pero alam niyo, nasa ibaba ako nananalangin. Sabi ko nung nag-brown out, talagang pang-brown out ko, Lord. It is positive. Sinabi ko, hindi ako panghihinaan. Pang-brown out ko talaga, Lord. Pero mga ilang minuto lang, sumindi. Siguro mo, sinasabi nyo siguro sa inyo sarili, ay, ako rin ganun. Ay, hindi ko alam. Pero kaninang nag-brown out, sigurado, mas marami yung nagsabi, hey, brown out, paano ngayon? Alam niyo po, kapag dilim, yung bumabalot na dilim ay nagbibigay ng kawalan ng pag-asa. Lagi. Subalit, mayroong totoo na magbibigay ng liwanag na naka-overcome. Tawagin mo lang ang pangalang Jesus. Tiyak, iyan ay magliliwanag. Amen! Kaya kanina, nagliwanag eh. Hallelujah! Ay, meron ako dito. Thank you. Pasensya na po kayo. Inom lang konti. Thank you. The light we receive from the Lord produces only what is pleasing to the Lord. This is how we know that we are overcome of darkness when we produce good fruits in our lives. Na kung saan na ito po ay may bunga ng mabuti, may bunga ng mga bagay na kung saan na ito ay naghahatid sa atin ng kapayapaan. Ito ay bunga ng banal na Espiritu. Galatians 5:20. Na kung saan ang bunga ng Espiritu ay mayroong kaakibat na kung saan na agalakan, kapayapaan, kahit na ikaw ay nagsasaper, kapatid, alam mo kung minsan, nakakayanan mo yan. Sapagkat yan ay ibinigay ng Diyos at bunga yan. Amen. Yung baliwala lang yan. Kung minsan, basta't wag mong dibdibin. Yan. Wag mo lang, kasi andyan ang problema, pero wag mong dibdibin yan. Kasi kapag iyan ay pinapasok mo, kasi kapag hindi mo dinidibdib ang problema, wala yan. Parang, ano lang yan, nagpapakita lang yan, tinutukso ka lang. Kasi ang tukso, kapag hindi mo pinatulan, hindi po kasalanan. Nagiging kasalanan ng tukso kapag yan ay in-embrace mo at kapag yan ay sinunod mo. Kaya nga, habang nakikita mo na ang bagay na yan at ikaw ay hindi
sumasang-ayon, tiyak mayroon kang bagay na pwedeng itapat dyan ang iyong pananampalataya kay Kristo. Amen? Kaya, ano po, paano po ninyo mapapagtagumpayan? Alam mo, sa Romans chapter 12, verse 2, anong sinabi doon? Na gawin na natin, na ibayin natin ang ating estilo habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Sabi nga, do not conform the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your minds, then you will be able to test and approve. Dito mo masusubok ang iyong sarili kung ikaw ay approve sa harapan ni Kristo. What God's will is good, pleasing, and perfect will. Ibayin mo. Kailangan mag-change of mind ka na kung saan na kahit gaano ito kahirap, kahit gaano man ito karami ang inaharap mo, ibahin mo ang iyong kaisipan, kundi isaling mo ang kaisipan ni Kristo sa buhay mo. Amen! Kaya nga, Philippians 1:10, ano pong sabi? Be pure and blameless until the Lord's come. Na kung saan, sikapin natin na tayo ay makapamuhay ng spotless and blameless sa panahong ito, sapagkat biglaan na darating ang ating Panginoon. So ganoon, anuman ang nangyayari sa ating kapaligiran, bilang isang taong nabubuhay sa kaliwanagan, tayo ay walang alinlangan na tayo ay ligtas. So that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ. Amen. Sa panahon na darating at tayo ay nakakatayo na kumpiyansa sa harapan ng ating Panginoon sapagkat tayo ay sumunod at tayo nabuhay sa kaliwanagan. And number 2, what other meaning is there to Jesus being the light of the world? Another meaning is that He is the revealer of truth. Siya ang nagpapahayag ng katotohanan. Amen. Luke chapter 24, verse 45. Then He opened their minds so they could understand the Scriptures. Dito po makikita natin kung papaano na nagbukas ng kahisipan. Dito ang tinutukoy ho dito kung papaano na open their minds so that they could understand the Scriptures. Alam niyo po, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, kapag binuksan mo lang na dali-dalian, binuksan pagkatapos bumasa ka ng ganon, parang bumasa ka lang ng isang sulat na ito ay nabasa mo pero hindi nagrema sa iyong puso. Subalit kung hihingi ka ng gabay sa banal na Espiritu ng Diyos, bago mo buksan yan, sabi nga, bago mo buksan yan at sasabihin mo ikaw ay mananalan, Lord, ako po ay magbabasa ng iyong salita ngayon. Ituro mo sa akin at bigyan mo ako ng kakayaan na ito ay aking maintindihan doon sa kaliwanagan na gusto mo sa akin. Tiyak ang Diyos ang mangunguna sa iyo. Mayroon siyang ibibigay na revelation na kung saan sa iyong nabasa na para sa iyo. Tatanungin mo muna ang iyong sarili. Ano ang ibig sabihin sa akin nito? Ano ang gagawin ko? At ano ang gusto ng Diyos sa akin? Pag tinanong mong tatlong yon, tiyak mayroong rema. Magre-rema sa iyo. Kasi kapag hindi mo tinanong yung sarili, hindi ka nanalangin sa banal na Espiritu, hindi mo maintindihan yan. Wala kang makukuha. Subalit kapag yan ay tinanong mo, pagkatapos mong mabasa, ngayon, ibibigay ng Diyos ang akma at tama doon sa iyong tanong at ang kasagutan ay nandun sapagkat ito'y bibig ng Diyos na nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tiyak po yun. Kasi sabi nga rito, then He opened their minds so they could understand the Scriptures. In Acts chapter 16, verse 14, one of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia. A dealer in a purple cloth, she was a whisperer of God's. The Lord opened their hearts, response to Paul's message. Alam niyo po, itong si Lydia, na kung saan siya ay nagtitinda at naghahabi ng mga tela na kung saan namamahal na purple. At in-invite pa niya si Paul dito na manatili siya doon. Sabi niya, kung ikaw ay sumasang-ayon na ako nga ay talagang isang nananampalataya kay Kristo, dumini ka muna, mag-stay muna kayo dito.
Ibig sabihin, binuksan ang unawa, binuksan ang puso ni Lydia na kung saan alam niya kung sino ang dumating sa kanya at nagsalita at narinig na si Paul na siya ay lingkod ng Diyos. Kaya nabuksan ang kanyang puso. Binuksan niya ang kanyang puso at tumanggap siya ng revelasyon na kung saan sa salita ni Paul, kaya siya ay mayroong pagbabagong buhay. Nakadamas siya ng kasapatan. Nakadamas siya ng katotohanan. Siya ay lumaya doon sa katotohanan na kung saan na alam niya ito na ang katotohanan. Kaya nanabik siya. Nakiusap pa kay Paul. Manatili muna kayo dito kung talagang itinuturing ninyo na ako rin ay tagasunod ni Kristo. Amen. Kaya wala akong imposible sa tao. Kapatid, kaya ako sinasabing walang imposible sa tao. Kapag hindi mo ginawa ang parte mo at wala kang partisipasyon, doon sa pinararanas ng Panginoon, wala ka ring mararanasan ng mga mabubuting bagay. Lalampas at lalampas lang yan. Kailangan na tayo ay mayroong partisipasyon bilang isang binago, tinawag at pinili ng Diyos sapagkat tayo ay mayroong handang puso na sumunod na sinasabi sa ating bibig. Subalit ang ating katawan o ang ating sarili, ang ating kalaban ay kumokontra. Umisan pa nga, sasabihin natin na gusto kong maglingkod sa Panginoon, pero mas marami pa yung kaabalaan mo sa buhay mong pansarili kaysa iniisip mo na ikaw ay makapaglingkod sa Panginoon na umayo at mag-atid ng magandang balita kanino pa man. Bakit? Sasabihin mo, busy ako, yung time ko, yung time na kung saan nabubuhayin mo ang iyong sarili ay napakarami. Subalit nakakalimutan mo ang gumawa at nagbigay sa iyo ng time ang ating Panginoong Yesus. Yung nagdadala ng kaliwanagan. Amen. Kaya dito sa Psalms 119 verse 18, open my eyes to see the wonderful truths in your instruction. So, panalangin din ni David ito, to pray, panalangin din ni David na kung saan na ito ay magkakaroon ng yung salita ng Diyos na maunawaan niya. Sabi niya, open my eyes to see the wonderful truths in your instruction. David prays to the Lord. Sabi nga, sabi nga dito, kung saan na gustong mangyari ng ating sumulat dito na tayo rin ay mabuksan ang ating kaisipan, mabuksan ang ating mga mata na kung saan sa ating puso. Yung unawa ng katwiran na kung saan na ito ay mabuksan sa ganoon, tayo rin naman ay makasunod doon sa instruction o sa salita ng ating Panginoon. And Ephesians chapter 1 verse 18, pray the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope of who which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Sabi nga rito. Sabi, dito po makita mo si Pablo. Sabi, I pray that the eyes of your hearts may be enlightened. Nananalangin si Pablo na kung saan na maliwanagan ang ating mga puso na makakita ng kaliwanagan na nanggagaling kay Kristo, in order that you may know the hope you which He has called you, the riches of the glorious inheritance in His holy people. Tayo ay tinawag na holy people. Tayo ay tinawag na pili ng Panginoon. Bakit hindi natin nakakamit ngayon yung riches, yung kaginawaan, yung kasaganaan, yung mga blessings na ating inaasam? Hindi lamang po material blessings ang ating inaasam. Kung minsan umaasam tayo ng blessings na kung saan na tayo kailangan, tayo ay malakas, yung ating pangangatawan ay hindi usakitin, at ang ating kaisipan ay hindi nahuhuli sa mga nasa mundo ito, upang sa ganoon, anuman ang gawin ng mga nasa mundo, meron din tayong alam na pamamaraan na ito ay hindi natin sasang-ayunan sapagkat punong-puno tayo ng riches na sinasabi rito sa panalangin ni Pablo. Yung riches na sinasabi, hindi lamang po pera, kundi lahat ng bagay ay kailangan tayong managana. Managana tayo sa discernment in spirit. Managana tayo sa spiritual na kung saan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Managana tayo sa kakayaan na kung saan sa kalakasan. At managana rin tayo sa mga material na bagay. Upang sa ganoon, makita at kakitaan tayo na tayo ay binibless dito upang tayo ay maging blessing sa ibang tao. Amen.
Kaya akala kasi ng iba, puro lang material ang blessing na ibibigay ng Diyos. Kung minsan pa nga, bibigyan ka ng kaisipan na ikaw ay makapagbibigay payo sa iyong kapatiran na ito ay kanyang ikalalakas. Blessing po yan. Hindi lamang ho yan, or kakayaan na kung saan na mayroong kaya mong gawin yung isang bagay na pabor para sa kanya, na individual na kalakasan na pwede mong gamitin ang iyong sarili. Blessing din ho yan. Hindi lang ho material na bagay na iniintay mo na parang ito ang blessing. Ito ang sinasabi niya. Kaya nananalangin si Pablo, sabi niya, I pray that eyes of your heart may be enlightened. Yung maliwanagan. Kapag naliwanagan ang ating puso, alam niyo, anumang problema, anumang sinasabi ng ating kapaligiran, tiyak hindi tayo apektado. Bakit? Mayroon tayong kaliwanagan sa ating puso. Alam natin kung saan ang ating paninindigan. Alam natin kung saan ang ating pananampalataya. Sapagkat tayo ay naghahanda. Hindi dito sa lupa, nag-aanda tayo. Kung saan tayo inilaan ng ating Panginoon, tayo ay panlangit. Amen. Yung iba ayaw nilang mag-amen sa panlangit. O sige, panlupa kayo. Pero yung mga naniniwala, sila ay panlangit. Amen. Salamat sa Diyos at nakumbinsi ko kayo. In Psalms, Ephesians chapter, pray is a way for us to ask the Lord to open our understanding for both ourselves and others. Prayer is a way, ito ay pamamaraan for us to ask the Lord, open our understanding. And for both ourselves and others. Alam niyo ako, marami pa rin ang nabubudol-budol kasi nga, hindi sila nananalangin na hindi umiingi ng unawa. At ang lagi nilang iniisip, yung pakinabang na malaki. Pero kapag ikaw ay nananalangin, kapatid, tiyak, sabi nga, papalapit pa lang yan kasi karga-karga ng demonyo yan eh. Ang demonyo, manloloko, sabagkat siya ang ama ng kasinungalingan, may daladalang panlilin lang yan. Yung alam mo bang na may kasabihan na amoy pa lang, alam mo na? Yung asta pa lang niya, amoy mo na? Iba to. Yung ganoon, kapag ganoon, mayroon kang discernment. Yung bukas, yung understanding na ibinigay ng Diyos sa iyo, naka-alerto ka. Amen. Alam na alam mo, kaya hindi ka pwedeng isila ng kaaway. Kaya, huwag kang magpabaya sa iyong buhay Kristiyano, kapatid, na kung saan, yaman din na tinawag kang Kristiyano, tagasunod ka ni Kristo. Kailangan na ikaw ay makaalam sa katotohanan. Tiyak ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Amen. We need Jesus as a word to know the truth and not to be swayed by the growing deception in the world today. It's so easy to be captured by things of the world if we are not rooted in the Word of God. Ano po kapag hindi ka rooted? Ibig sabihin, kung hindi ka rooted sa salita ng Diyos, madali kang matangay. Yung sasabihin lang ng parang kaawig lang ng kanyang binasa ay puputulin yung verse, matangay ka. Kasi nga, hindi ka rooted. Kailangan rooted ka. Kapag rooted ka sa salita ng Diyos, ang iyong relasyon sa Diyos ay hindi ito mananahig kahit kanino. Sapagkat ang pundasyon mo ay si Kristo na siyang batong panulukan. Amen. Kaya nga, kung rooted ka, hindi ka kayang buwagin, kapatid. Inalimbawa ng ating Panginoon, may taong nagtayo ng bahay, ang isa, ang pundasyon ay buwangin. Hindi rooted yun. Dumating ang ulan, dumating ang halon, sinapul, ayun, wasak. Nawala. Subalit yung isa naman nagtayo sa isang pundasyon na matatag. Dumating ang ulan, bagyo, hangin, sinapol. Nakatindig pa rin sapagkat siya'y rooted sa batong panulukan. At ang batong panulukan na sinasabi ay si Kristo Jesus. Amen. Be rooted on Christ. Kasi nga, siya ang kailangan natin. Kapag ginawa natin yon, sigurado tayo ay isang Kristiyanong matibay at matatag. Amen. Yun ang tunay na subok at matatag, hindi yung bangkong na bankrupt. Ano kasi yung bangkong may patalastas doon eh. Subok na matibay, subok na matatag. Ngayon pala, subok na marupok. Siya ay na bangko Pilipino. Alaman ko na yun.
Sa patalastat, nandun pa subok na matibay. Walang subok na matibay at subok na matatag, kundi lang si Kristo. Hindi yung bangkong yon. Kinuha niya yung titulo ni Kristo, kaya siya ay bumagsak. Dapat alam ng may-ari nun. Sana na born again yun upang sa ganoon, mag-open uli siya ng bangko, siya ay uunlad. At huwag na niyang gamitin ang titulong yon, sapagkat yon ay titulo lang sa ating Panginoong Yesus. Amen! Kaya nga, dito sa ating pong, sa Psalm 119 verse 130, the unfolding of your words gives light. It gives understanding to the simple. Dito makikita, ano po yung unfolding na sinasabi? Yung bukas, yung nakabukas. The teaching of your words gives light. Dito sa NLT, sabi nga, the teaching, yung unfolding na sinasabi rito, ang turo o ang salita, o ang bukas na salita ng Diyos. Sabi nga rito, the unfolding of your words gives light. Kung bukas ang salita ng Diyos sa iyo, at yan ay tinatanggap mo, at lagi mong minemeditate, iyan ay magtuturo sa iyo ng kaliwanagan. It gives understanding to the simple. Kung minsan, simple lang, pinahihirapan mo Kasi nga, hindi mo inilagay ang iyong sarili doon sa pagtuturo ng Diyos. Kung minsan, napakasimple pero napakahirap. Dito, sabi nga, the unfolding of your words gives light, it gives understanding to the simple. Kailangan po yung bukas na salita ng Panginoon. Kasi kapag hindi mo binigyan ng panahon at oras, kahit na naman na bukas yan, kung hindi mo naman na ito, tandaan mo, sabi nga ni Pastor Mike, automatic din ito. Kung hindi mo na naman ipaparticipate ang sarili mo dito, wala rin mangyayari. Kailangan, mayroon kang kusa. Amen. Yung motivation mo rito, kailangan ang motivation mo rito, makita mo kung papaano ang iyong salvation ay binigay ni Lord. Gawin mong motivation ito. Sa ganoon, hindi ka tamarin o kaya mga bagay na kung saan na ito ang mag-udyok sa iyo at lahat ng oras at panahon nagagawa mo sapagkat iniintindi mo na ikaw ay ligtas, kinakailangan ikaw ay magbunga, makapag-atid ka ng kaluluwa sa Kanya sapagkat ikaw ay niligtas at hindi ka iniligtas para ikaw lang na mag-isa, kundi iniligtas ka para makapangikayat at makapagdala rin ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Amen. Huwag po nating kalimutan na kung saan na tayo ay iniligtas ng Diyos upang sa ganoon magamit din tayo sa kaligtasan ng ibang tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Dito po regardless of how many times you are read the Bible, there will always be new revelations that provide light and understanding, particularly in your current situation, because His Word is alive. So, alam niyo po ba na kahit balik-balikan mong basahin ng ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, araw-araw o minuminuto mong balik-balikan yan. Kung halimbawa, kukuha ka ng isang ballpen at papel, kapag binasa mo ang isang verse, kukunin mo kung ano ang makuha mo na gustong iparating sa iyo ng Panginoon. Pagkatapos, may ilang segundo na babasahin mo, meron na namang iba. Ibig sabihin, dumarami ho yan. Habang kinukuhanan mo ito kung ano ang nagre-rema sa iyo, dumarami ho. Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi ho isang salita lang na ang kahulugan nito, ganito lang. Hindi ho ganon. Kaya inambing ho sa mga aklat na kung saan ito, halimbawa, tulad mo sa mga storybook. Ang storybook, basahin mo, storybook pa rin yun. Kung anong kasaysayan, kung anong gustong iparating yon, ay doon pa rin ang kanyang pinararating. Subalit ito, habang binabasa mo at habang kumukuha ka ng ideya kung ano ang nakukuha mo, dumarami ho yan sapagkat ang salita ng Diyos ay aktibo at buhay. Amen. Kung buhay siya, bakit ka lumalapit sa mga patay? Kung minsan, yung mga patay na aklat ang binabasa mo, hindi yung buhay. Nakikipag-fellowship ka sa patay, kaya ang iyong pananampalataya, kung minsan umiina, namamatay. Makipag-fellowship ka dito sa buhay, upang sa ganoon, ang buhay mo ay magiging aktibo. Amen. Kasi sabi nga rito, regardless of how many times
you read the Bible, there will always be new revelations that provides light or understanding, particularly in your current situation. Sasagutin niya kung ano ang current na sitwasyon mo. Akmang-akma sa'yo. Di ba? Mahirap na, Lord, ano kayang gagawin ko rito? Kaninang-kanina pa ako balisang-balisa. Ayun, babasa ka ng salita ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Ibigay mo sa akin ang iyong kapaguran at bibigyan kita ng pamatok na magaan. Bibigyan kita ng akma. O kung ikaw ay napapagod na, lumapit ka sa akin, ang sabi ng Panginoon. O doon pa lang, mayroon ng katugunan ang iyong problema. Amen. O sasabihin mo na, bakit po ako ganito? Bakit ako nangihina ako ngayon? Parang hindi ko alam, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Sasabihin na naman ang salita ng Diyos. Kapag mahina ang laman, malakas ang Espiritu. At kapag malakas ang Espiritu, mahina ang laman. Anong palalakasin mo ngayon? Palalakasin mo ang Espiritu. Amen. Lahat may kasagutan. Hindi yung lahat ng tinatanong mo sa buhay mo, kung gusto mong malaman, dito sa salita ng Diyos, sigurado, sapagkat ito ay aktibo. Ayon sa Hebrew, chapter 12, verse 4. Chapter 4, verse 12. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword, and penetrates even the dividing soul and spirit, joint and marrow, in judges the thoughts and attitude of the heart. So ito po ang nagbibigay na kung saan itong sinasabing salita ng Diyos ay parang talim ng espada na dobleng talim. Ibig sabihin, ito kapag isinuksok mo ito, yung kasukasuan at ang kaluluwa, pwede niyang pag-iwalayan. Walang makapag-iwalay sa kaluluwa at sa kasukasuan ng tao, kundi lang ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, nagpe-penetrate ito. Kahit ano pa ang shield na ilagay mo, nagpe-penetrate. Kaya nga, dito, kung hindi mo papansinin ang salita ng Diyos, wala kang pag-unlad bilang isang mananampalataya. Sapagkat ang active na salita ng Diyos ay hindi mo pinapansin. At yan ay buhay. Amen! Kaya nga, God's Word is the power of reveal everything, including the deepest secrets of man. Speak in the Word of God for everyone to hear. Alam niyo, sa karirinig na salita ng Diyos, tayo ay mayroong nakukuha at tayo ay nagkakaroon ng kalakasan. Umisa na, sa bawat oras at panahon, kapag hindi mo pinansin ang salita ng Diyos, kahit gaano ito ka-active, hindi uubra sa iyo, kapatid. Sapagkat sinasaraan mo at hindi mo pinapaintulutan yung revealer na kung saan ang Diyos mismo o ang banal na Espiritu ang nagbibigay nito. In Luke chapter 8, verse 16 and 17, no one lights a lamp and hides in its a clay jar or puts in under a bed. Instead, they put it on a stand so that those who come in can see the light, for there is nothing hidden that it will be not disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open. Wala raw na nagsisindi ng lampara na inilalagay sa isang pagtatago na kung saan sa ilalim. Sino na yung nagligay ng ilaw sa instead na sa itaas na ganyan o sa isang pedestal, inilalagay sa ibaba na kung saan at nakatabo pa. Upang sa ganoon ay lumaganap ang kanyang liwanag. Wala ho. Karamihan, ang liwanag po ay ating ini-expose. Kasi lahat ng bagay na magaganda at lahat ng bagay na maliwanag ay nanggagaling sa Diyos. Kaya kapag ikaw ay gumagawa ng mabubuti, gusto mo, wala kang man tinatago dyan, wala kang kinatatakutan, o wala kang iniintindi. Kasi ito ay angkop sa nais ng Diyos. Pero, kung gagawa ka ng kasalanan, siyempre, kailangan dilim yan eh. Yung, di mo man alam, baka may nakakakita, patayin mo yung ilaw. Nakikita po natin kung paano at kung paano iambing ang kaliwanagan na sinasabi ng ating Panginoon. And Daniel chapter 2, verse chapter 2, King Nebuchadnezzar as a distributing dream that he cannot recall
but knows insignificant. He demands that his wise men not only interpret the dream, but also reveal what the dream was, something unprecedented when they fail. Dito pala. Fail, he orders their execution. Daniel, through divine revelation, not only recalls the dream, but also provides his interpretation. Na kung saan, dito po may kwento rito. Naaalala niyo po ba si Daniel, sa istorya ni Daniel, na kung saan si Nebuchadnezzar ay nanaginip at gusto niya itong ipapaliwanag sa kanyang mga manghuhula. Tinawag niya lahat, sabi niya, nanaginip ako kagabi, ipaliwanag ninyo O mahal na hari, kwento mo muna. Hindi, sabi niya, nakapagpasya na ako, yung panaginip ko, kailangan ipaliwanag ninyo. Pero alam niyo po ba na dito, isang tao na si Daniel, na binigyan ng pagkaunawa ng Panginoon sa salita at binigyan siya ng kapangyarihan na makapag-interpret. Kaya, nung nanaginip ang hari, tanging si Daniel lang ang nakapagbigay ng kaulugan ng panaginip ng hari. Kaya siya ay na-promote. Amen. Dito sa Daniel chapter 2 verse 47, the king said to Daniel, surely your God is the God of gods and the Lord of kings and revealer of mysteries, for you were able to reveal this mystery. Anong sinabi ni Haring Nebuchadnezzar? Surely, ang Diyos mo, Daniel. Sabi niya, totoo ang Diyos mo, sapagkat ang Diyos mo ay Diyos ng mga Diyos, na kung saan ang lahat ay kayang ipaliwanag. Siya ang nagre-reveal ng misteryosong bagay na walang nakakaalam. Kaya kapatid, kung mayroon kang gustong ma-reveal sa buhay mo, na kung saan gusto mong mangyari ito, ingin mo sa Diyos, na kung saan ay magbigay siya ng isang kaisipan sa iyo na kaya mong itong i-reveal ang isang bagay o kaya mong bigyan ng solusyon ang anumang problema na nasa sa iyo. Manalangin ka, kagaya ni Daniel. Because our God is the revealer of the mysteries. Amen. Siya ang nagre-reveal. Kaya dito, Daniel was able to interpret King Nebuchadnezzar the dreams because he never compromised the truth. At kahit anong mangyari si Daniel, hindi ho siya nag-compromise sa katotohanan. Kahit ano pa ang kanilang ginawa noong panahon na sila ay kanilang inalagahan na ayaw niyang kumain sa mga, yung kasama niya si Shadrach, Meshach, Abednego na hindi sila kumain doon sa ahin ng hari. Kasi yung hari pala nung panahon, kung babasahin niyo yung kwento, bago niya ipakain doon sa kanyang pinapaaral, inaahin muna niya sa mga Diyos-Diyosan niya. Hindi naman yung Daniel fasting yon. Kasi mali tayo kung isa sasabihin natin, gulay lang, Daniel fasting. Hindi Daniel fasting yon. Ang ibig sabihin pala nung kwentong yun, kung basahin mo, kaya ayaw nilang kumain ng bagay na kung saan inaayin ng hari sapagkat ito ay kanya munang pinananalangin sa kanyang mga Diyos-Diyosan. Pero yung iba, sa kalaunan, sinabi natin, Daniel fasting, vegetable lang. Hindi ho. Kasi yung vegetable, hindi na pinapanalangin doon sa mga Diyos-Diyosan ng hari. Kaya yun ang pinili lang makain. Amen. Para maliwanag lang ho sa inyo. Kasi kung minsan, Daniel fasting, ano muna ako? Walang sinabing Daniel fasting doon. Sana sinabi nila, nag-fasting si Daniel, kumain lang ng gulay. Hindi ho. Ang ginawa ni Daniel, umilag lang na ito'y inandog sa mga Diyos-Diyosan, kaya hindi nila kailangan. Walang compromise. Hindi nag-compromise si Daniel. Amen. Kaya dapat wala tayong kompromiso. Amen po ba? In John chapter 8, verse 31, Jesus said to the people who believe in Him, you are truly my disciples, if you remain faithful to my teachings, and you will know the truth, and the truth will set you free. Amen. Lalaya tayo sa katotohanan. In 1 Corinthians chapter 4, verse 14 and 16, but people who aren't spiritual can't receive this truth from God's Spirit. It all sounds foolish to them, and they cannot understand. Only those who are spiritual can understand what the Spirit means. Those who are in the spiritual can evaluate all things. Sabi nga, kapag spiritual ang pinag-uusapan, ang taong nabubuhay sa spiritual na pamamaraan ng Diyos
naiintindihan niya yon. Pero yung taong hindi nabubuhay sa spiritual, corny ho yan. Sasabihin niya, alam na alam mo, mayroon pa nga kumisa na mag-ano pa yan mayroon pang expression na abang ikaw ay nagsasalita ng spiritual, kapag ang isang tao ay hindi spiritual, yung parang mayroon siyang snub na nakikinig pero hindi nagpa-participate o yung kanyang spiritual. Nadidiscern mo. Kaya, yung mga spiritual things, kapag yan ay naririnig ng taong spiritual, alam na alam niya. Akma. Pero yung hindi spiritual na tao, hindi niya naiintindihan. Naiinis pa kumisan. Corny sa kanya. Amen. And dito po, God's truth is revealed to us when we hold on in His Word through the power of the Holy Spirit. And then last, talagang winawarningan na, nakiusap ako kanina sa kanya, sabi, mag-overtime ako, no, kako, kasi medyo masakit ang ano ko. O orasan ko po kayo. Okay. Inorasan niya ako. Kaya, gusto niyo po bang mag-overtime kahit 5 minutes lang? Amen. Solo ka. Okay. Last. What other meaning is there is Jesus being the light of the world? Another meaning is that He is the guiding light. Yan. Guiding light. The world is full of darkness and is getting darker in these last days. We need the Word of God to guide us toward the light of the Lord Jesus. Sabi nga rito, the world is full of darkness. Naniniwala po ba kayo na puno ng kadiliman ang mundo natin ngayon? Yes, truly. Kaya pinapanalangin kanina ng ating head elders na ang ating mga namumuno ay puno ng kadiliman. Sana maliwanagan sila sa katotohanan at sila'y lumaya sa katotohanan. Amen. Lagi po natin silang isama sa ating panalangin. Kasi wag ko kayong mawalan ng pag-asa. Kumisan, nabubuwisit tayo eh. Normal ba yung nabubuwisit tayo sa mga... Kumisan, yung pagkabuwisit mo lang, dismaya. Hindi yung nananatili. Okay lang yon, nadismaya ka lang. Pero, despite na nadismaya ka, iluod mo sila sa panalangin. Amen. Kaya, dito makikita po natin in Psalms 119 verse 105, Your word is a lamp for my feet, a light of my path. Do dito po, sabi nga dito, light for your future, na kung saan na ito'y sinasabi. Yung lamp for my feet, kagaya nga ng lampara, na kapag ikaw ay lumalakad, ito ay tinitingnan mo kung ano ang iyong nilalakaran. Na kung saan, kung tama ang iyong tinatapakan, wala ka ba sa isang bagay na ikaw ay delikado, o kaya sa bangin man yan, o kaya nakakasugat man yan, o kaya sabi nga ni Pastor Manny, napatawa tayo, jackpot. Alam niyo yung jackpot? Na kung saan, habang ikaw ay lumalakad, ay naapakan mo yung jackpot. Ayan. May jackpot dyan eh. Kung minsan yung mga walang pakundangan sa sanitary na kung saan, kahit saan, nag-uulog sila ng jackpot. Kaya ito, inalimbawa lang na kung saan, dito makikita, a lamp of my feet and light of my path. Pag light of my path, yung dinadaanan mo na, itataas mo na yan kung yung pupuntahan mo. Kaya light of path, yung kasalukuyan na habang ikaw ay bumabaybay, yung pinupuntahan mo para makita mo. Amen. Ito ang salita ng Diyos na nagbibigay na gumagabay sa atin tungo sa kaliwanagan. Kaya, God's words is our source of light, understanding, wisdom, and discernment. Huwag kang gumaya sa iyong kabayo. Sabi nga dito sa Psalms 32 verse 8-9. Dito, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Do not be like the horse of the mule, which have no understanding, but must be controlled by bit and bridle, or they will not come to you. So dito, huwag natin gayain ang isang kabayo na mayroon na nga takip sa mata upang hindi siya kaabalaan ng anumang bagay habang siya dumadaan. O, kailangan mo pang, sabi nga ng Tagalog, na rendaan mo siya para makainto. Ibig sabihin nun, tayo ho ay kakaiba. Ang ibig sabihin ho dito, gusto nung mangyari ng ating Panginoon na kung saan, I will instruct you and teach you on the way you should go. So, in-instruct na tayo ng Diyos. Mula nung tayo nakipag-isa kay Kristo, meron na tayong instruction. Amen. At ang instruction na yon ay Biblia. B-I-B-L-E. Bigyan natin ng kahulugan. Believers, B. Bible, ha?
B-I. I, instruction. L, living. Sabi nga, Bible. B-I-B-L-E, ano pa yun? E, before living earth. Kaya, Bible. B-I-B-L-E, Bible. Instruction nito bago natin lisanin ang mundo. Amen! Bago yan ngayon. Pero tama naman. Amen! Kaya ito yung instruction. Kaya itong instruction na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Itong instruction na to, kinakailangan na masunod natin ito bago natin lisanin ang mundo na sinasabi. Amen. So, do not be stubborn and be willing to obey God, and He will always guide you to His wonderful plans. Mayroong wonderful plans ang Panginoon, kapatid. Jeremiah 29:11, alam nyo na yun, basahin ninyo. Na kung saan na ayaw kang masaktan, kundi gusto ng Panginoon, bigyan ka ng kaginawaan o buhay na kakasya at ganap. Yung sabi niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Amen. So, dito po ito ang salita ng Diyos ay kailangan nating itong ingan ng gabay sa pang-araw-araw natin sa buhay. Sabi nga sa Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Mananagana ka, kapatid, sa mga mabuting bagay kung ikaw ay susunod sa nais ng Diyos. Tiyak. Tiyak po ito. Upang sa ganoon ay hindi ka na huwag ka nang mag-atubili na ikaw ay magpasakop sa salita ng Diyos at sumunod na lamang, sapagkat ito ang guiding light ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Isaiah 58 verse 11, the Lord will guide you continually and satisfy your soul in drought and strengthen your bones. You shall be like a watered garden and like a spring and water, whose water do not fail. Sabi nga rito, na kung saan the Lord will guide you continually. Hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Kahit sa krisis man yan, mayroon siyang kayang gawin sa iyo, kapatid. Sapagkat ikaw ay sasatisfied ng Panginoon, bigyan ka ng kalakasan, at ang iyong buto na kumakalog na, yung kung ninenervyos ka na, ayan. Halimbawa, kaya kumakalog yung buto, pag ninenervyos ka, yung hindi ka makaakbang, pero the Lord will guide you continually. Ingin mo lang ang gabay ng Diyos. Lord, ikaw nang bahala dito. Nangyari po ito sa akin kahit na umaaba ang oras. Kumakalog na ang aking mga buto noong ako ay muntik ng iposas sa Caloocan. Yan. Akala nyo kung nakulong lang ako sa Caloocan, wala ako rito siguro. Isipin ninyo nung ako'y nag-export dahil nag-file ako ng bankruptcy sa aking kumpanya. Yung mga materials at mga barnis na kinuha ko sa Caloocan, Chinese, hindi ko nabayaran. Inabla ako sa Caloocan. Dito ako nag-ooperate. At bumaba yung warrant of arrest. Nangalog na ang aking buto. Yan, ito yung sinasabi. Yung hindi ka makaakbang. Alam mo po, kapag ikaw ay nakaranas ng ganoon, parang ikaw ay isang taong bingi. Wala kang naririnig. At nangangalog ang iyong to. Pero, salamat sa Diyos, nung nasa corner ako, naaamoy ko pa ang mga damit ng preso habang kami nililitis. Lalo akong nanghina. Pero salamat sa Diyos, sabi niya, hindi kita pababayaan. And then, yung ulo ko, inilagay ko sa poste, sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala. Wala na akong kakayaan sa aking sarili. Maya-maya may dumating na parang gumaganon, pero yun pala ang lawyer ko. Ikaw ba si Mr. Payuma? Sabi niya. Ay, ako po. Bakit po? Ay, ako yung lawyer mo. Sabi niya. Huwag kang matakot. Sabi niya. Ba, nakagawa ng mabuti at inutusan ng Panginoon. Alam nyo, nung kami iarap doon sa, iarap po ako sa judge. Sabi ng judge, anong nangyari? Sabi niya. Na-bankrupt po. Pagkatapos, di po nabayaran. Di rin ako binayaran ng 7 million ng aking shipment sa Amerika. Bumagsak ang Amerika noon. And then sabi ng judge,
Kung ayaw mo, sabi na sa Chinese, kung ayaw mong tanggapin na nagbabayad siya ng 1,000 kada linggo, i-dismiss ko ang kasong ito. Imagine? Dito ang sinasabi ng Panginoon, nagrema sa akin ito. The Lord will guide you continually and satisfy your soul in drought and strengthen your bone. Nakauwi kami ng mag-asawa, nagalak at tuwang-tuwa. Umalis kami sa aming bahay, 5:00 ng madaling araw, sapagkat ang iring ko, eksakto 7:00, doon sa Caloocan. 10th Street, tandang-tanda ko yan. 62 yung sala ko. Pero salamat sa Diyos, at ako ay kanyang isinalba. At alam niyo po ang ginawa ko, kayong may utang dyan, makinig kayo, huwag niyong takasan. Kapag nangako kayo, ituring ninyo na parang isang timba na may tulo ang bahay, pumapatak, mapupuno yan sa inyong pangako na iyong gagawin sa taong pinagkautangan nyo. Ganun pong nangyari. Libo kada Domingo. Natapos po siya. 180,000. Natapos ko siya. Kaya, ang Diyos po ay totoo at buhay. Amen? Kailangan maging matapat lang tayo. Huwag mo nang ayaan na maranasan mo ang maranasan ko, kapatid, iba. Tutula po rin ang mga sakit. Presidente, Gloria, DJ. Totoo po yan. Kapag nandyan ka na sa korte. Akala nyo, ano lang yon? Totoo po. Ako nga, di ko na alam yung pagkatao ko eh. Kaya ako naniniwala na kapag inabla mo yung tao, ito ang kailangan nila. The Lord will guide you continually and satisfy your soul in drought and strengthen your bone. You shall like a watered garden, like a spring water, whose waters not fail. Amen. Mayroong pag-asa sa Diyos. Amen. Hallelujah. And then, sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. And John chapter 16, verse 13, sabi nga, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Tayo po ay pinalayanan ng Diyos. Amen. He will not speak on His own, but will tell you what He has heard. He will tell you about the future. Sasabihin ng Diyos kung ano ang magandang kinabukasan mo, kapatid. Amen. At yan ay matutuklasan mo. Kaya, you can always count on the Lord to always guide you with His light through this word and the help of the Holy Spirit. You can always count. Bilangin mo yan. At kaya mo itong hintayin na ito ay darating sa iyo sapagkat hindi nagsisinungaling ang Diyos. Sabi nga, you can always count on the Lord to always guide you with His light through His word and the help of the Holy Spirit. Sa tulong ng Banal na Espiritu, lahat kakayanin mo kung ikaw ay isang tunay at matapat na kung saan na nabubuhay sa kalinawagan, sa kasalukuyan, sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Amen. Sige po, sabi po ngayon ay mag-review. I am the light of the world. Sabi nga rito, you can always count the Lord that you always guide you. Kailangan po, sabi nga, I am the light of the world. He is the overcomer of darkness. Amen. He is the revealer of truth and He is the guiding light. And Matthew chapter 5 verse 14, sabi nga, you are the light of this world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither the people light a lamp and put it under the bowl. Instead, they put it in stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Kailangan po na tayo, ang liwanag na nasa sa atin, kailangan paliwanagan mo pa, kapatid. Huwag mong hayaan na ito ay uundap-undap. Lagi mong ingin ng kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang liwanag na ipinagkaloob sa atin ay hindi kailanman ito mapupundi kung tayo ay magiging tapat sa Kanya. Amen. Kaya sabi nga, you are the light of this world. Tayo ay ginawang liwanag sa mundong ito upang nasa kadiliman ay madala natin sa kaliwanagan. Amen po ba? Ayun po, tayo po ngayon ay
magte-take ng communion. Then, Jesus shared His light with us in order to light up His dark world, allowing others to see the truth and hope we have in Christ. Bigyan naman natin ng chance ang mga taong wala sa kaliwanagan sa pamamagitan natin na tayo po ay magkaroon ng isang pasanin sa bawat isa sa kanila na dalhin natin sila sa harapan ng ating Panginoon. Sige po, tayo po ngayon ay mag-anda sa ating banal na